Nang makita ang kondisyong ito ng tatlong taong nakatayo doon, tumatawa, ay nagsabi, "Hahaha, ang tatlong idiot na ito ay hindi man lang matagumpay na nakawin ang mga halimaw ngunit sa proseso, tinulungan ang ibang tao na nakawin silang lahat. Ito ay kasya siya." Dagdag pa ng isa sa kanila, para maglakas loob na maging hindi makatwiran at mayabang sa mainland of Apocalypse. Talagang hindi mo alam ang kalawakan ng langit at lupa, at sa pagkakataong ito ay sinipa mo ang isang bakal na plato. Nang marinig ang lahat ng ito, galit na galit ang pinuno, pero pinigilan siya ng kasamahan niya sa koponan na sinabihan ang dinghong na, "Class monitor, huwag kang padalos-dalos." Nang makakita ng napakaraming pinsala sa tsengkyan mo, nagulat ang isa sa tatlong kasamahan sa koponan na nagngangalang Zhao Yanner at sinabing, "Mas mataas pa ang damage output ng taong ito kaysa pinagsama-sama natin, kaya maging maingat tayo." Nang marinig ang lahat ng mga bagay na ito mula kay Zhao Yanner, nagulat si Ding Hong at sinabing, "Tsengkyan mo, maalala ko ang iyong pangalan. Sigurado akong magkikita tayong muli balang araw. Umalis na tayo." Nang marinig ang lahat ng mga bagay na ito mula sa kanila, ang mga mata ni Tsengkyan mo ay naging pula, at sa galit, sinabi niya sa kanila, "Sinabi ko ba na maaari kayong umalis?" Nang marinig ang mga salita ni Tsengkyan mo at makita ang kanyang pulang mata, sinabi ni Ding Hong nang may takot, "Uy, ninakaw mo na ang lahat ng mga halimaw at hinahayaan ka naming magkaroon ng lugar na ito, kaya ano pa ang gusto mo?" Galit na sagot ni Tsengkyan mo, "Simple lang. Bibigyan kita ng 1 minuto. Alisin ang lahat ng mga bagay na iyong sinasaka ngayon lamang. Kung hindi, kailangan mong mag-level up muli mula sa simula." Nang marinig ang mga salita ni Tsengkyan mo, nagalit silang tatlo, at ang isa sa kanila ay umatake at sinabing, "Masyado ka nang lumayo. Kaya paano kung ang iyong pinsala sa output ay mataas? Kahit na kailangan kong makipag-away kung saan magdurusa ang magkabilang panig, huwag mong isipin na subukang kumuha ng anuman mula sa akin." Pagkatapos ay sinasabi ng mga taong nakatayo doon sa takot, "Yan ba ang sumasabog na kasanayan sa Fireball?" Hindi nakakagulat na bahagi siya ng isang nangungunang 10 paaralan. Natutunan niya talaga ang ganoong mataas na antas ng kasanayan sa loob lamang ng 1 taon. Ayon pa sa isa, kahit na hindi masama ngayon ang kakayahan ng dakilang Diyos na si Tsengkyan mo, sa pagtatapos ng araw, isa lang siyang vagrant, kaya walang paraan na kakayanin niya ang ganoong kalakas na pag-atake. Pagkatapos ay nakita namin ang pag-atake ng fireball patungo kay Tsengkyan mo, ngunit si Tsengkyan mo ay nakatayo doon na walang takot. Bakit hindi gumagalaw ang dakilang Diyos na si Tsengkyan mo? Kung maghihintay siya hanggang sa matapos siyang mag-cast, mas mahirap harapin, sabi ng isang tao. Tawanan na sinabi ni Sun Weijun kay Tsengkyan mo, "Haha, bata, natatakot ka ba na hindi ka makagalaw kahit 1 pulgada? Sa ngayon lang, naniniwala pa rin ako na napakalakas mo, ngunit lumalabas na ikaw ay isang good for nothing na walang tunay na karanasan sa pakikipaglaban," at tumawa. Sa susunod na sandali, nakita namin ang pag-atake ng fireball na mabilis na gumagalaw patungo kay Tsengkyan mo at inilunsad din ni Tsengkyan mo ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang weapon switch sa boxing gloves at ginagamit niya ang kanyang liksi at mabilis siyang kumilos patungo sa Sun Weijun. At tinamaan si Sun Weijun sa kanyang pag-atake na explosion punch. At sa susunod na sandali, dumating siya sa likod ni Sun Weijun gamit ang sidestep. At hinampas siya ng isang lumilipad na sipa, at si Sun Weijun ay lumipad sa himpapawid at nahulog ng napakalayo. Sa kabila ng lahat ng ito, sinabi ni Sun Weijun kay Tsengkyan mo, "Talagang nangahas kang hiyain ako. Hindi ako tapos sa iyo." Nang marinig ang lahat ng mga bagay na ito mula kay Sun Weijun, galit na sinabi ni Ding Hong kay Sun Weijun, "Tunga ka. Hindi mo ba iniisip na napahiya mo na ang iyong sarili?" At bigla niyang kinuha ang supot sa kanyang kasamahan na ikinagulat niya na may pagtataka. Pagkatapos ng lahat ng ito, nakita namin na silang tatlo ay nagbibigay ng lahat ng kanilang mga ari-arian kay Tsengkyan mo at sinabi ni Ding Hong kay Tsengkyan mo, kasama-samang estudyante na si Tsengkyan mo, "Kami ay masyadong mapusok ngayon, kaya sana ay malugod mong tanggapin ang mga bagay na ito." Pagkatapos ay nag-isip si Tsengkyan mo sa kanyang isipan, 120 tiles. Ngunit lahat ito ay salamat sa mga tonga na tumulong sa akin na makatipid ng ilang oras. At sinabi sa kanila, "Maaari kayong umalis ngayon." Sa sandaling sabihin ito ni Tsengkyan mo, silang tatlo ay tumakbo palayo doon ng napakabilis. Nang makita ang lahat ng ito, ang mga taong nakatayo doon ay tumawa ng husto at sinabi ng brown na buhok, "Nakikita ko ba ito ng tama?
Isa ba talaga siyang vagrant? Talagang natalo niya ang isang grupo ng mga estudyante mula sa Muling University. Sinabi pa ng isa sa kanila, hindi pa ako nakakita ng kamanghamanghang vagrant. At napansin sila ni Cheng Qianmo, dagdag pa ng brown na buhok. Dakilang Diyos, mangyaring bumuo ng isang koponan sa akin. Maaari kang maging pinuno ng pangkat. Nagsalita naman ang long hair na kasamahan nila, anong uri ng koponan ang iyong pupuntahan? Hindi mo ba nakita na ang layunin ng dakilang Diyos dito ay mangolekta ng mga bagay? Magmadali at gumawa ng daanan para sa dakilang Diyos, isa pang tugon. Tama yan. Magmadali tayo at umalis. Habang naghihiwayan sila na vagrant. Vagrant, iniisip ng ating bayani na si Cheng Qianmo, natutuwa na, ito ay eksaktong kapareho ng sa aking nakaraang mundo. Sa mainland ng apokalipse, ang lakas lamang ng isa ang nagpapasya kung sino ang naghahari. Ngunit ngayon kahit papaano ay walang humahadlang sa akin. Habang patuloy niyang tinitipon ang mga bagay na kailangan para makumpleto ang misyon, makikita natin ang Dark Shadow Mission window na lalabas, Disappearing Dark Shadow Hidden Mission na kailangan ng mga materyales, 400 na flatback sea turtle tails, at isang exquisite black bamboo fishing rod. Pagkatapos ay sinimulan ni Cheng Qianmo na kumpletuhin ang kanyang misyon at naisip, dahil kailangan ko pa rin ng 239 tails, tila maggra-grinding ako ng buong gabi. Ginugugol ni Cheng Qianmo ang buong gabing pangangaso at dumating kinabukasan. Sa wakas nakolekta ko ang lahat ng 400 tails. Hindi nakakagulat na ang misyon na ito, na nakakaubos ng enerhiya, ay isang nakatagong misyon. Pero at least nag-level up pa ako. Pagkatapos makumpleto ang misyon, lilitaw ang bintana ng katayuan si Cheng Qianmo ngayon ay may antas 15. Sa palagay ni Cheng Qianmo na nakangiti sa kanyang status window, pagkatapos gamitin ang aking 6 na hindi nakatalagang stat point sa liksi, ang aking liksi ay sa wakas ay nalampasan ang hadlang na 100. Sa lakas ng labanan na 10,000, natatakot ako na yon ay isang tagumpay na kahit na maraming mga bagong mag-aaral sa unang taon ay hindi makakamit. Ngayong handa na ang lahat, oras na para tapusin ko ang misyon at makuha ang baguhang sandata na yon. Lumipat ang eksena sa Muling University. Kinausap siya ng mga koponan ni Ding Hong, class monitor, kailangan ba talagang gumawa ng ganoong kaguluhan para lang harapin ang isang vagrant? Ano ang alam mo? Kahit na ang batang iyon ay isang mag-aaral na tulad natin, ang kanyang mga kasanayan sa paggalaw ay talagang hindi karaniwan. Upang lubusang sirain siya, hindi natin kayang maging pabaya, sagot niya. Pagkatapos ay tinanong niya sina Zhao Yanner at Sun Weijun, kamusta naman ang task na itinalaga ko sa inyo? Sabi ni Zhao Yanner, na nakangiti, class monitor, may nakatalaga na ako para bantayan si Cheng Qianmo, kaya walang paraan na makakatakbo siya. At sinabi rin ni Sun Weijun, na may nakangiting mukha, nakipag-ugnayan din ako sa nangungunang 30 mag-aaral sa unang taon, at bilang paggalang sa iyo, taga-subaybay ng klase, lahat sila ay sumang-ayon na tumulong. Tuwang-tuwa si Ding Hong na marinig ang mga salitang ito mula sa kanilang dalawa, at sinabing, mahusay na trabaho. Ngayon isa na lang ang kulang sa atin. Nang marinig ang mga salita ni Ding Hong, sinabi ni Zhao Yanner nang may takot, pinag-uusapan mo ba ang nangungunang scorer ng probinsya, si Guiyun Fi? Tama yan. Hindi lang daw siya may S-rank talent, pero marami rin siyang magic power. Sa loob lamang ng isang taon, naabot niya ang level 21 sa isang hininga at naging hindi mapag-aalinlangan ng pinakamalakas na bagong estudyante, tugon ni Ding Hong, tumatawa at gumagawa ng nakakatakot na mukha. Pagkatapos makinig kay Ding Hong, sinabi sa kanya ni Sun Weijun, ngunit mayroon ding mga alingaw-ngaw na lumulutang sa paligid na siya ay mapagmataas at hindi gagawa ng anumang bagay bilang isang pabor para sa sinuman. Kaya class monitor, makakapag-recruit ka ba ng ganoong tao? Sumagot si Ding Hong, paano sa mundong ito mayroong sinumang tatanggi sa pera? Sa kaso na sinabi niya na wala siyang interes sa pera, nangangahulugan lamang iyon na kailangan mong magdagdag ng mas maraming pera. Bigla naming nakita na may pagsabog, at ang gumawa ng pagsabog na ito ay si Guiyun Fi. Dahil sa pagsabog, maraming lupa ang nagsimulang lumipad sa hangin, habang ang dalawa ay nagulat pero si Ding Hong ay namangha, at pumalakpak siya habang sinabing, hindi nakakagulat na ikaw ang numero 1 Heaven's Pride ng Muling University upang magamit ang sumasabog na kasanayan sa fireball sa isang lawak. Matapos ang ilang oras na pag-alis ng lupa, nakita namin ang mukha ni Guiyun Fi na nakatayo sa isang haligi.
Nagulat siya at sinabing, ang lugar na ito ay ilang buwan ng desyerto at walang sinuman ang karaniwang bumibisita. Nagtataka ako kung ano ang layunin ng batang master ng pinakamayamang pamilya sa Shanghai, ang pamilya Ding, ay darating dito. Nang marinig ang lahat ng ito, nagulat si Ding Hong at sinabing, dahil kilala ako ng kaklase na si Guyon Fi, magiging diretsyo lang ako. Mayroon akong plano sa pakikipaglaban at gusto kong anyayahan kang makilahok. Matapos marinig ang lahat ng ito, sinabi ni Guyon Fi kay Ding Hong, hindi ako interesado. Matapos sabihin ito, nagsimulang umalis si Guyon Fi mula roon. Tapos galit na nagsalita si Ding Hong mula sa likuran, pero kaklase na si Guyon Fi, hindi pa ako tapos. Hindi ako pumunta dito na may ideya na hayaan kang tumulong ng libre. Dagdag pa niya, hindi ka ba sasailalim sa pagbabago ng iyong pangalawang klase? Maaari kong ibigay sa iyo ang lahat ng mga mapagkukunan na kakailanganin mo upang sumailalim sa pagbabago ng iyong klase. Sumagot si Guyon Fi, hindi salamat. Sa pagsasabi nito, nagsimulang umalis si Guyon Fi mula roon. Sinabi ni Ding Hong at ng kanyang mga kasamahan sa koponan, huwag umalis. Sinabi ni Ding Hong kay Guyon ang tungkol kay Cheng Qian mo, classmate ni Guyon Fi, upang sabihin sa iyo ang totoo. Plano kong humingi ng iyong tulong sa oras na ito upang maturuan ng leksyon ang isang estudyante, at sasang-ayon ako sa anumang kondisyon na mayroon ka. Dagdag pa ng kasama niyang babae na si Xiao Yanner, wala kaming awang binubuli ng lalaking iyon kahapon. At muling sinabi ni Ding Hong, isa lang siyang level 14 na estudyante. Ang lakas ng taong iyon ay hindi maarok hanggang sa puntong kahit ang pinagsamang lakas naming tatlo ay hindi sapat para maging kalaban niya. Matapos pakinggan ang lahat ng salita ni Ding Hong at kasama nito, ipinatong ni Guyon Fi ang kanyang kamay sa kanyang leg at sinabing, tumabi sila. Nagulat si Ding Hong matapos sabihin ang lahat ng mga bagay na yon kay Guyon Fi. At nang makita niyang nagsimulang umalis si Guyon Fi mula roon. Sumigaw siya mula sa likuran niya habang sinasabi ni Ding Hong na, hindi lang iyon, ngunit ang taong iyon ay isa lamang vagrant. Nang marinig ito, huminto si Guyon Fi at gumawa ng mapanganib na mukha at sinabing, isang vagrant. At naglalabas siya ng malakas na aura na sinasabing, kawili-wili. Noong una ay naisip ko na ang lahat ng mga mag-aaral sa buong lalawigan ng parehong baitang ay pawang basura, ngunit sa pagkakataong ito sa wakas ay nakatagpo ako ng isang kalaban na pumukaw sa aking interes. Pagkatapos ng lahat ng ito, pumayag si Guyon Fi na tulungan si Ding Hong. Setting trivia muna tayo. Ito ay isang kagamitan na tinatawag na material pouch. Paglalarawan sa loob nito ay may isang virtual na espasyo na maaaring maglaman ng isang tiyak na bilang ng mga item at karaniwang ginagamit sa mga kalakalan.